Ang taong tapat ay hindi alipin ng pera. Hindi siya nagpapakain sa kanyang budhi ng mga dahilan upang linlangin ang sarili. Hindi siya naglilingkod sa dalawang amo. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Sinabi rin ni Jesus sa kanyang mga alagad, may taong mayaman na may isang katiwala, may nagsumbong sa kanyang nilulustay nito ang kanyang ari-arian. Kaya't ipinatawag niya ang katiwala at tinanong, ano ba itong naririnig ko tungkol sa iyo? Ibigay mo sa akin ang ulat ng iyong pangangasiwa sapagkat tatanggalin na kita sa iyong tungkulin. Sinabi ng katiwala sa kanyang sarili, ano ang gagawin ko? Aalisin na ako ng aking amo sa pangangasiwa. Hindi ko kayang magbungkal ng lupa. Nahihiya naman akong magpalimos. Alam ko na ang aking gagawin. Maalis man ako sa pangangasiwa, ay may tatanggap naman sa akin sa kanilang tahanan. Kaya't isa-isa niyang tinawag ang mga may utang sa kanyang amo. Tinanong niya ang una, magkano ang utang mo sa aking amo? Sumagot ito, 100 tapayang langis po. Kaya sabi ng katiwala, heto ang kasulatan ng iyong pagkakautang. Dali, maupo ka at palitan mo. Gawin mong 50. At tinanong naman niya ang isa, ikaw gaano ang utang mo? Sumagot ito, 100 kabang trigo po. Heto ang kasulatan ng iyong pagkakautang. Sabi niya, isulat mo, 80. Pinuri ng amo ang madayang katiwala dahil sa katusuhang ipinamalas nito. Sapagkat ang mga makasanlibutan ay mas tuso kaysa mga makadiyos sa paggamit ng mga bagay ng mundong ito. At nagpatuloy si Jesus sa pagsasalita. Kaya't sinasabi ko sa inyo, gamitin ninyo ang kayamanan ng mundong ito sa paggawa ng mabuti sa inyong mga kapwa upang kung maubos na iyon ay tanggapin naman kayo sa tahanan na walang hanggan. Ang mapagkakatiwalaan sa maliit na bagay ay mapapagkatiwalaan din sa malaking bagay. Ang mandaraya sa maliit na bagay ay mandaraya rin sa malaking bagay. Kaya't kung hindi kayo mapagkakatiwalaan sa mga kayamanan ng mundong ito, sino ang magtitiwala sa inyo ng tunay na kayamanan? At kung hindi kayo mapagkakatiwalaan sa kayamanan ng iba, sino ang magbibigay sa inyo ng talagang para sa inyo? Walang aliping maaaring maglingkod sa dalawang Panginoon sapagkat kamumuhian niya ang isa at iibigin ang ikalawa. Paglilingkuran ng tapat ang isa at hahamakin ang ikalawa. Hindi kayo maaring maglingkod sa Diyos at sa kayamanan. Ang mabuting balita ng Panginoon. Word of the day, hear what God has to say. Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Ang ating word of the day ay faithful. Ang ebanghelyo natin ngayon ay tila nakakagulat. Isang katiwalang nandaya ang pinuri ng kanyang amo sa kabila ng kanyang pandaraya. Isang talinghaga na hindi madaling unawain, pero tulad ng maraming turo ni Jesus, kailangan itong himayin ng may panalangin at kababaang loob. Sa kwentong ito, may isang katiwala na nahuli sa kanyang paglustay ng ari-arian ng kanyang amo. Alam niyang matatanggal siya, kaya bago siya paalisin, gumawa siya ng paraan. Kinausap niya ang mga may utang sa kanyang amo at binawasan ang halaga ng utang ng mga ito. Hindi niya ito ginawa dahil nagsisisi siya. Ginawa niya ito para sa pansariling kapakinabangan. Upang kung mawalan siya ng trabaho, may mga taong tatanggap sa kanya. At ang nakakagulat, pinuri siya ng amo sa kanyang katalinuhan o katusuhan. Hindi dahil sa kanyang pandaraya, kundi sa kanyang abilidad at talino sa paggamit ng yaman sa tamang panahon upang tiyakin
ang kanyang kinabukasan. Mula sa talinghaga, inilalapit tayo ni Jesus sa isang mas malalim na tanong. Ano ang ginagawa mo sa yaman, oras, talino, at pagkakataong ipinagkaloob sa iyo? Dito natin pinili ang word of the day ngayon, pagiging tapat o faithful. Ang salitang tapat ay simple ngunit mabigat. Madalas natin itong isinasalin bilang honest, pero higit pa ito sa pagiging matuwid. Ang pagiging tapat ay nangangahulugan ng pagiging totoo, buo, buhos, at buo ang loob sa pananagutan. Sa mata ng Diyos, ang pagiging tapat ay hindi lamang sinusukat sa laki ng ating tagumpay, kundi sa lalim ng ating katapatan sa maliliit na bagay. Sabi nga sa Ebanghelyo, ang mapagkakatiwalaan sa maliit ay mapagkakatiwalaan din sa malaki. Sa ating mundo ngayon, madalas baliwalain ang maliliit. Ang tingin ng marami, basta makuha ang gusto, ayos lang ang kunting daya, kunting liko, kunting kompromiso. Pero kay Jesus, ang maliit ang nagsisiwalat ng tunay na puso. Sa paraan natin ng paghawak sa maliit na yaman, sa oras, sa simpleng tungkulin, nahahayag ang tayo ba'y tunay na mapagkakatiwalaan sa mas malaki? Ang tapat ay hindi nakabase sa tingin ng iba, kundi sa harapan ng Diyos. Ang tapat na tao ay hindi naghihintay ng malaking pagkakataon para gumawa ng tama. Sa araw-araw, sa tahimik, sa likod ng entablado, siya ay kumikilos ng totoo. Hindi dahil may kamera, hindi dahil may papuri, kundi dahil may pananagutan. Alam niya kung sino ang kanyang pinaglilingkuran. Sa kwento, ginamit ng hindi tapat na katiwala ang yaman upang maghanda para sa kanyang kinabukasan. At si Jesus, gamit ang irony, ay tila nagtuturo bakit ang mga anak ng sanlibutang ito ay mas madiskarte kaysa sa mga anak ng liwanag. Kung ang walang pananampalataya ay nagsisikap para sa pansariling kapakinabangan, tayo rin ba bilang mga alagad ni Kristo ay nagsisikap din para sa kaharian ng Diyos? Ang pagiging tapat ay hindi palaging magaan. Minsan, kailangan mong tumanggi sa kung ano yung madali, sa siguradong kita, sa oportunidad na sayang kung palalampasin. Minsan kailangan mong pumili ng totoo kahit mahirap, ng tama kahit walang kakampi, ng Diyos kahit na tila mas komportable ang mundo. Ang taong tapat ay hindi alipin ng pera. Hindi siya nagpapakain sa kanyang budhi ng mga dahilan upang linlangin ang sarili. Hindi siya naglilingkod sa dalawang amo, sapagkat gaya ng paalala ni Jesus, hindi kayo maaring maglingkod sa Diyos at sa kayamanan. Sa mas malalim na antas, ang pagiging tapat ay hindi lang usapin ng moralidad. Ito ay usapin ng pag-ibig. Ang tapat na puso ay pusong nagmamahal. At ang pusong nagmamahal ay handang magsakripisyo. Tapat sa salita, tapat sa pangako, tapat kahit walang nakakakita. Tapat sa misyon, tapat sa Diyos. Sa panahon ngayon ng flex, fame at fake, ang pagiging tapat ay tila kabaliktaran ng uso. Pero ang tapat ang tunay na malalim. Ang tapat ang tunay na matibay. At sa huli ang tapat ang itinataguyod ng Diyos. Dahil ang Diyos mismo ay tapat sa kabila ng ating kahinaan, paulit-ulit na pagkukulang at pagkalimot. Siya'y nananatiling tapat sa kanyang pag-ibig sa atin. Sama-sama nating pagnilayan. Tapat ba ako sa mga maliit na bagay? Sa oras, sa salapi, relasyon, tungkulin at pananampalataya, may nakikitang katapatan ba ang Diyos sa akin? Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Panginoon, salamat sa iyong walang sawang katapatan sa akin, sa aming lahat. Patawad sa mga pagkakataong pinili namin na
ang madali kaysa matuwid, ang pansarili kaysa sa tunay. Turuan mo kaming maging tapat sa maliliit sa araw-araw sa harap ng iyong paningin. Huwag mo kaming hayaang masanay sa mga bagay na maginhawa lang, ngunit wala namang lalim. Palalimin mo kami sa pananagutan. At bigyan mo kami ng tapang upang sa bawat hakbang, piliin namin ang katapatan, sapagkat sa iyo kami naglilingkod, hindi sa mundo. Amen. Pagpalaan po kayo at ingatan ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen.